Susubukan na nga ni Sir na matapos itong tattoo niya sa ulo para makita na rin daw niya kung ano yung kakalabasan. Nice day ngayong araw. Agad-agad na rin tayong nag-ready ng mga kailangan natin gamitin sa pagtatattoo. At kasama pa rin natin ang produkto ng Crazy Tattoo Supply. At dahil na-ready na ang lahat, umpisa na natin to. Bali, pangalawang session na itong gagawin natin na tattoo kay Sir. Jesus tattoo nga ang napiling ipatattoo ni Sir sa kanyang ulo. Bali, kung napapansin nyo, ito nga si Sir ay nagpalagay na naming cream sa kanyang ulo para nang sa ganon ay mabawasan yung sakit na mararamdaman niya. Hindi talaga kasi biro ang magpatato sa parteng ulo dahil alam naman natin sa parteng mabuto kapag tinatuan ka ay sobrang sakit talaga. At kung kakapain natin yung ulo natin, mararamdaman natin kagad yung bungo. Hindi sobrang laman gaya ng sa braso. Hindi rin gaya ng nasa tiyan na medyo mataba. Manipis na balat, manipis na laman at halos walang taba nga dito sa part ng ulo. Kaya iba rin talaga yung sakit na mararamdaman kapag nagpatato ka sa parteng ulo. Kaya nga nung nakaraan ay halos konti lang din yung nagawa namin. Disididong na nga si Sir na magpatato nung nakaraan. Pero habang tumatagal yung session namin, konti-konti nang nararamdaman ni Sir at nasasabi niya na hindi daw talaga biro magpatato lalo na dito sa ulo. Dahil may tattoo na si Sir sa ibang parte ng katawan. Pero ito daw yung pinakamasakit na naramdaman niya. At yung pag-aakala niya na desidido na siya, kulang pa nga daw yung pagiging desidido niya. Dahil ramdam na ramdam talaga niya ang pagpapatato sa ulo. At habang ginagawa namin itong tattoo ni Sir sa kanyang ulo, nakailang break time, ihi, yosi, kape, pagkain ng chocolate at kahit ano na nga ginawa namin para lang kumalma. Dahil ang gusto ni Sir ay matapos na namin itong ginagawa naming tattoo sa kanya. Dahil dalawang session na nga ito, gustong gusto na rin niya na matapos. Dahil medyo malayo din kasi yung lugar ni Sir. At kailangan niya pa talaga akong sadyain at magpapa-schedule siya kapag free time niya. At gusto nga din niya na matapos na to at para pagdating ng December ay magaling na. Hindi na niya masyadong iisipin na kulang pa yung tattoo niya sa ulo. Para hindi na nga din daw ganun kapangit tignan. Nung unang session kasi namin, dahil nararamdaman na nga ni Sir na hindi niya kaya matapos, sinabihan ko nga si Sir na baka gusto niya ay liningan muna namin. At para din sa susunod ay hindi na ako maglalagay ng stencil. At para kahit papano ay meron naman din akong nagawa sa first session namin. At dito nga, pakonti-konti na tayong napupunta sa taas. At ang hiling nga namin dalawa ay sana ay matapos na namin to. Dahil kung magtatatlong session pa kami, medyo abalan na si Sir at nahihiya na nga rin si Sir kung magtatatlong session pa siya. Pero ang banggit ko nga kay Sir, kung hindi talaga kaya, wala naman tayong magagawa. Hindi natin pwedeng pilitin yung isang bagay, baka magkaaberya pa tayo. Lalo na kung sobrang nasasaktan na talaga. Pwedeng magpahinga na muna at pag-usapan na lang kung paano pwedeng mangyari at kung kailan ulit pwedeng magawa. Gusto ko talaga kape. Talagang sa malayo dito. Oo, tapos mag-didit para hindi tuloy-tuloy na. Mag-December, makapulukan. December na. Mag-iisip na dito. Kaya mo naman, bunti-bunti. Kaya natin. At bandang huli, hanggang dito na lang yung natapos namin. Next session na nga lang daw ang napag-usapan namin. Kaya linisan na natin to gamit ang foaming soap ng Crazy Tattoo product. At eto na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay Sir. Sa mga kagaya ni Sir na may tattoo din sa ulo, ilang session nyo kinuha yung tattoo nyo at kung i-rate nyo 1 hanggang 10 yung sakit, gaano kasakit para magka-idea din yung iba. Tanong ko lang, gusto mo pa rin bang magpatattoo sa ulo kahit masakit?